Welcome to Donmar TV News Channel. Nagpaalala ang palasyo sa publiko na kumuha lamang ng balita lalo na tungkol sa COVID-19 pandemic mula sa official sources para maiwasan ang panik at kalituhan. Yan ay kasunod ng kumalat na balita magkakaroon umano ng total lockdown sa bansa bunsod ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. Ayon kay Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, wala itong katotohanan at wala rin aniyang basihan. Ang tinutukoy ni Nograles ay ang isang audio clip na kumalat sa personal message at social media kung saan maridinig ang isang boses ng lalaki na inaabisuhan ng publiko na mag-imbak ng pagkain dahil sa umano'y planong pagkasailalim sa total lockdown ng bansa. Giti Nograles, ngayong humaharap ang bansa sa krisis, ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay nakakadagdag lamang sa anxiety at panic ng mga tao. Tiniyak din ni Nograles ayon na rin sa Department of Agriculture na sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa mga susunod na buwan. Samantala, pumalo na sa 50% ang positivity rate ng COVID-19 sa Metro Manila ayon sa Okta Research. Ibinasya ng Okta sa datos ng Department of Health as of January 6. Sa isang tweet, sinabi ni Dr. Guido David na hindi pa bumabagal ang pagtaas ng positivity rate sa NCR at posibleng lumampas pa sa 50% para sa January 7. Sa datos pa ng Okta, nangunguna pa rin ang NCR sa may pinakamaraming bagong kaso mula January 2 hanggang 8. Sinundan ng Bacoor, Antipolo, Cainta, Dasmariñas at Imus sa Cavite. Ang daming mga eksena ng mga pinagtatawanan daw si BBM dahil daw di lumitaw. Tapos sabi ko naman, ano naman kung hindi lumitaw? Hindi ba natuloy yung hearing? Natuloy naman yung hearing. Nagigets nyo? Kasi, totohanan lang dyan guys, gusto nilang lumitaw yan. Kasi gusto nila makita siya ipahiya, bastusin, ganyan. No. Ang problema, halimbawa, imagine niyo lang kung lumitaw si BBM doon sa hearing, tapos may sakit, ano mangyayari doon? Tapos kukutsain pa siya doon. Ano mangyayari? Magsusolidify lang lalo yung boto niya. Ewan ko lang kasi ano ba, hindi ko naiintindihan kasi yung strategy ng opposition, hindi ko naiintindihan yung strategy because ewan ko, ano ba habol nila? Dumami yung boto ni Lenny, dumami yung boto ni Isko, ganyan. Yung ba habol nila? O ang habol lang nila yung pagtawanan lang yung mga Marcos? Well, kung gusto nyo pagtawanan, okay lang, di pagtawanan ninyo. Pero, pero siya mananalo. Gets niya? Hindi nyo ba alam na hindi paglitaw ni BBM doon? Maganda pa nga para kay Lenny. Pag lumitaw siya doon at nagmukha siyang biktima doon, di lalong magsusolidify yung mga boto niya. Hindi ko naiintindi. Hindi ko nagigets anong eksena yan. Inaano na si BBM, di daw lumitaw. Kako, pasalamat nga kayo, hindi lumitaw kung lumitaw yan. Tapos may sakit na, tapos binalahura pa doon kung sakali. Di lalo nagmukhang biktima yan, lalo magsusolidify yung boto niyan. Ngayon, meron akong nakita na data. Sadali lang. Ano nga ba yun? Ayun. Second choice president. SWS. Okay, images. Asan ba yun? Ito. Asan ba SWS survey? Hindi. Ito. Nakita niyo yung mga second choice na president. Second choice president survey. Kasi interesting to Tapos tools, options, tools, type, time, past month. Okay. Ito ba yun? Second choice vice presidential. Hindi, kailangan ko second choice presidential. Ito yung may lumabas na number. Ito. Open image in new tab. Okay, wait. Pakita ko lang sa inyo.
Kasi nakita ko nag-analyze sa pero hindi ko nabasa ng buo, pero may naisip lang ako habang binabasa ko yung umpisa ng kembot niya. Share screen, window, share. Alright. Okay. Nakita nyo ba to? Ano ba to? Baliktarin natin. Ayan. Okay. So nakita nyo, if the one you chose for president, kung ang pinili mo bilang presidente ng Pilipinas ay hindi itutuloy yung kanyang kandidatura, sino ang iboboto mo sa eleksyon kung ang eleksyon ay ngayong araw na ito? Yan yung tanong. Ngayon, mapapansin ninyo, yung Bongbong 11%. Bakit? Bakit ang baba ng second choice ni Bongbong? Well, maraming mga pwedeng factors. Pero dalawa yung primary na factor niyan. First, alam naman natin, pagdating sa swing vote, yung mga po pwedeng magbago ng isip, talagang medyo malinaw yung linya ng mga boboto kay Bongbong. Hindi siya ganun kalakas sa swing vote. Pangalawa, talagang mag-11% lang yan kasi siya yung first choice, hindi siya yung second choice. Gets niya, overwhelming siya na first choice. Ngayon, punta tayo doon sa SWS survey, December 1 to 6, 2022. Tools anytime past month. Tingnan nga natin guys, yung sa Pulse Asia. Eto, kunin na nga natin to. Yung sa mismong Pulse Asia na tayo. Meron bang second choice yung Pulse Asia? Alright. Papakita ko lang sa inyo yung paano yung simpleng mathematics nito. Hindi pala SWS yun, Pulse pala to. Sorry. Correction, Pulse. Alright. So, scroll down lang tayo. Kikita nyo rito, di ba? Bongbong Marcos, 53%. Robredo, 20%. Isko and Pacquiao, 8%. Lacson, 6%. Na? Tapos, hindi pala SWS to, Pulse Asia. Sa election, second choice presidential candidate ay ang second choice nila is Isko 23%, tapos si Bongbong 11%. Makikita nyo si Lenny 14%. So anyway, calculator tayo. Online calculator. Alright. So ganito guys, pag tinignan nyo itong so ilan si BBM dito? 53%. No? 53%. Let's assume, no? Let us assume na lahat ng kalaban ni BBM, kasama na yung don't know, refused, and none. No. Kunwari, lahat sila mag-quit na lahat. Kumbaga, magiging lang Marcos versus someone else. Okay? So, magiging one-on-one na lang yung labanan. Kunwari, one-on-one. Mag-ano lang tayo, mag-tissue paper mathematics lang tayo. So, kung 53%, ganito papaliwanag ko sa inyo yung mathematics. Kung 53% si BBM, wala ko ng papel. Kung 53% si BBM, nag-reply si Mayor in ano ba? Ay, naku, Mayor. Sabi ko kay Mayor Inday, ay, hindi mapait in fairness. Ang reply niya, kinwote niya, hindi parang buhay. Hindi parang Comelec. Hindi parang COVID. A bar of happy. In fair. Lagyan ko na lang ng haha nung naka-live ako. Lagyan ko ng haha. Ha. Sabi daw, ang reply ko kasi, hindi mapait in fairness. Sabi niya, hindi parang buhay, hindi parang Comelec, hindi parang COVID. A bar of happy. Okay. Anyway, hindi parang TP. Bitter na Anyway, gawin natin mathematics. Nakaasar pa si Madam. Okay, ganito. So, 53% si Bongbong. No?
Eh, di syempre, ang total lang naman yan. Actually, registered voters daw in their municipality, 97%. Pero ilagay natin, sige, gawin natin 100 John. Tissue paper mathematics lang naman. So, kung 53%, ano yun, di ba? Pag-add din muna natin, 53, ano ba yung mga numbers? 53, 20, wait lang alt print screen paint. Gawin lang natin ng madali. Makikita nyo kung paano yung simple lang ng math, promise. So, i-add natin, no? Pakita ko sa inyo kung ganong kasama yung sitwasyon ng kalaban. So, si Bongbong daw, 53. Na, double check lang natin kung 100 yung total. 53 plus 20 plus, mali. 53 plus 20 plus 8 plus 8 plus 6 plus 0.005 kasi 0.01 si Parlade, 0.004 si Leody, plus 0 plus 5 plus 5. Yung plus 5 plus 5, mali. Plus 5 yung don't know, refused or none. So 100.005. So ano yan, dahil lang sa rounding error yon. So fair enough. So ibig sabihin ngayon guys, kung 53% si BBM, ibig sabihin nun, 100 minus, 100 minus 53. So 47%. No. Alright. Ngayon, balik tayo doon sa mathematics. Ano ba yung second choice candidates? Ayan. Sa second choice candidates, sinabi, if the one you chose for president of the Philippines does not continue his or her presidential candidacy, whom would you vote for if the elections were held today and the rest on the list continued to be presidential candidates? So ibig sabihin guys, halimbawa umatras lahat. Na? Tapos, let's further say, kunwari lang kumbaga partidahan na natin yung kalaban ni Bongbong. Sabihin natin na lahat na nagbigay ng second choice nito ay hindi para kay Bongbong. Na? Ibig sabihin ang first choice nila ay somebody else. Alright? Makikita po ninyo doon sa numbers na to, ang don't know, refused or none ay 23%. Na? Ayun na nasa baba. Don't know, refused or none. So yan yung mga bongbong or nothing. So ang pinag-aawayan na lang po nila, so sige, dead ma muna doon. Tingnan natin, 11% yung kay Bongbong. So basically guys, ang pinag-aawayan natin dito, more or less, ay sabihin na natin na 47% ng boto. Na, kasi di ba 53 nga kay Bongbong. So ayun, 47% yung boto. Ngayon, makikita ninyo, 11% second choice si Bongbong. Na? So ibig sabihin, pag nag-atrasan lahat, ang pinakamataas lang ang mangyayari, tataas pa yung boto ni Bongbong. Kasi nakita nyo, 47 times 0.11. So 5.17%. So in short guys, ano ibig sabihin nito? Pag nag-atrasan lahat, at we assume na wala dun sa at we assume further na walang mag-first choice kay Bongbong dyan, kunwari lang. Pag nag-atrasan lahat, at most, yung 47%, di ba, sabi ko, 100. Tagalin ko nga yung graphics para makita nyo. Ayan. So, ayan chat. So, ulitin ko lang So, may 100% na total. Minus 53% si Bongbong. So, 47% na lang yung drama na pinag-aawayan. Tapos, kunwari, mag-atrasan lahat, maging one-on-one yun, Bongbong versus Lenny. Kaya lang ang lumilitaw, di ba, 11% ang choice si Bongbong. Di ba? So, yung 47% na yan, yung 5.17% doon sa 47% na yan, pupunta kay Bongbong. More or less.
So, ang punto dito guys, ang pinakamataas lang natatamaan, ang mangyayari, 53 ni Bongbong, tataas pa. Tapos yung 47%, more or less siguro nasa 42 na lang yan. Nakikita nyo ba? Kaya it doesn't matter any, at most yun at most. Meron pang mga don't know, refuse none, merong hindi boboto, etc. But the point here is, yun po mga survey, sobrang overwhelming yung preference for Bongbong, so much so, na kahit magbakas-bakas pa lahat ng mga, kasi ang nakikita ko guys, yung ibang mga kalaban ni Bongbong, nagma-mathematics, tapos sinasabi nila, 50% lang si Bongbong, o pag nag-bolt in tayong lahat, madadali natin yung kaya nating matalo si Bongbong. Mali. Kasi that assumes na pag umatras yung kandidato ninyo, magsasama-sama yan, lahat ay anti-Bongbong. Hindi naman. Meron diyang mga chill lang. Bakit? Ano yung pruweba? Ayun, no? Merong may 11%.